Anak ako sa pagkabinata ng papa ko. Namatay sa panganganak ang mama ko. Dahil bata pa ito nang ipagbuntis ako. Edad 18 pa lang siya noon. Magkaklase sila ni papa noong high school. Wala na ang lolo at lola sa side ni mama. Kaya naman sa side ni papa ako lumaki. May lola pa ako at siya ang nagpalaki sa akin habang nagtatapos ng pag-aaral ang papa ko. Matanda na rin ako, Paulo. Mag-asawa ka para naman may mag-alaga sa inyo ng apo ko. Saad ng lola ko. Pag may trabaho na ako, inay, hayaan mo po at maghahanap ako. Yung mamahalin ang anak ko. Pero kung hindi nila matatanggap ang anak ko, hindi na lang ako mag-aasawa. Wika naman ni papa. Lumaki akong puno ng pagmamahal ng papa at lola ko. May kapatid naman si papa, 2. Kaya lang nasa ibang bansa na. Kaya naman si lola ang kinagisnan ko na laging nakaagapay sa akin. At ang side naman ng mama ko, malalayo na sa parteng Bisaya. High school ako nang may magustuhan si papa. Kasamahan niya sa trabaho at may anak din sa pagkadalaga. Babae din at mas maedad sa akin. Mabait naman at akala ko ang kabaitang iyon ay walang katapusan. Anak, siya si Tita Mimi mo ha? At ang ate mo si Shy May. Anak siya ni Tita Mimi mo. Mula ngayon ate mo na siya. At pag nakasal na kami ng Tita Mimi mo, mama na ang itatawag mo sa kanya. Saad ni papa sa akin. Nako, bebe, magkakasundo kayo ng ate Shy mo. Mabait yan at ako na ang bahala sa inyo. Nakangiting sambit ng girlfriend ni papa na mukhang anghel noon. Pero lahat pala ay kabaliktaran. Lahat ay peke at hindi totoo. Natagalan bago sila nagpakasal. Live-in muna sila sa bahay namin. Malaking bahay kasi ang bahay ng lola ko. Namana pa niya sa magulang niya at may 4 na kwarto. Malawak ang lote at ang bahay naman, lagi itong pinare-renovate ng magkakapatid. Kaya naman napakaganda nito. At ang titulo ng lupa ay nasa pangalan ko na. Pinalabas ni na tita na binili ko ito sa lola ko at pumayag ang 2 kapatid ni papa. May deed of sale ito. Dahil daw pag nag-asawa ang papa ko, magiging conjugal property na ito at kaawa-awa daw ako pag nawala ang lola at si papa. Ewan ko ba, bakit nila naisip yun? Mababait kasi ang kapatid ni papa sa akin. Halos lahat sila mahal na mahal ako. Kamukha ko daw kasi si lola. Walang kaalam-alam ang Tita Mimi tungkol sa bahay na iyon. At ang lola, naiilang sa kanya. Dahil buhat tumira ito sa bahay ng lola, lahat ay pinakikialaman niya at hindi nagpapaalam sa lola ko. Apo, asan ang picture ng lolo mo? Bakit nawala sa sala? Tanong ni lola. Hindi ko po alam, lola. Kadadating ko lang galing sa school. Sagot ko naman. Ako ang nag-alis, inay. Kasi masama ang ganun. Patay na yung tao tapos ang picture nasa sala pa. Saka marami akong babaguhin ha. Ang luma kasi ng disenyo ng bahay ni Paulo. Ang baduy. Saad pa ng Tita Mimi. Nagkatinginan na lang kami ni lola at sasagutin sana siya ni lola. Hindi bahay ni papa ito. Kaya lang agad ko itong napigilan. Lola, huwag po. Hindi niya dapat malaman na nasa aking pangalan ang lupa't bahay na ito. Hayaan mo na akalain niya kay papa ito. Bulong ko kay lola. Nakinig naman si lola sa akin. Pero naging malungkutin na ito. Linggo-linggo kasi nag-aayos ng bahay ang Tita Mimi at maging personal na kagamitan ng lola, nawawala. Apo, ayaw ko na dito. Ayaw ko na sa kanya. Daing ni lola. Lola, paano ako pag nawala ka? At nagkaiyakan na kami at naabutan iyon ni papa. May dapat ba akong malaman ha? Anak? Inay, anong problema? Napapansin ko ilang araw kong ganyan tanong ni papa. Sinabi namin ang lahat kay papa at agad namang sinabihan ni papa ang Tita Mimi. God, para yun lang. Bakit bahay mo naman ito Sensitive naman ang nanay mo. Ayaw ba niya yung malinis ang bahay niya? Igalang mo naman si inay habang buhay pa. Kanya ang pamamahay na ito. At tandaan mo, nakikitira lang tayo dito.
Dagdag pa ni Papa. Mula noon, naging matamlay na ang lola. Hindi na ito masigla kagaya noon. Lagi na itong nakahiga at hindi nagsasalita. Dahil graduating ako noon ng high school, busy na ako at pag alis ko ng 7 a.m., babalik ako ng bahay ay 6 p.m. na. At isang masakit na pangyayari ang aking nadatnan. Wala nang buhay si Lola. Hindi na ito nagising. Masakit sa akin dahil ang taong nagpalaki sa akin ay wala na. Umuwi ang mga tita ko at hindi na pumunta ng bahay. Galit sila sa tita Mimi. At sa lamay na lang sila pumunta at kahit sa papa, hindi sila umiimik. Kita ko sa kilos at pananalita ng mag-ina. Natuwa pa sila dahil wala na ang lola ko. Ang ate siya ay pagkalibing ng lola, agad nagdala ng barkada at doon sila nag-inuman sa loob ng kwarto. Ewan ko ba kay Papa, hindi napapansin ang ganong senaryo. At nangyari pa ang kinatatakutan ko. Pinilit ng tita Mimi na magpakasal sila sa huwes. Pa-Canada na kasi si Papa. Nag-apply na ng visa at nakapasa ito. At nakaramdam na ako ng takot. At ngayong kasal na sila, lalo na ako nawalan ng karapatan sa bahay ni Lola. Anak, bakit ka naiyak? Andito naman ang mama Mimi mo at ate Shai mo ah. Tahan na, kukunin ko kayo, pangako at doon tayo titira sa Canada. Saad ni Papa habang nasa airport na kami. Ewan ko ba sa anak mo, ang arte-arte ay katandaan na eh. Wika pa ng tita Mimi. Baby lang ang peg. Ang OA mo naman sis, ano ba yan? Saad naman ang anak ng tita Mimi na irap ng irap sa akin. Alagaan nyo ang anak ko ha. Mimi, bahala ka na. Tatawag ako sa inyo pagdating ko. Huling paalam ni Papa at pumasok na ito sa loob ng airport. Sa bahay agad na bago ang lahat. Ang dating bahay ko at kung saan ako lumaki. Ngayon, wala na akong karapatan dito. Halos hindi na nila ako pinapansin kahit alukin man lang ng pagkain. Nag-enroll ako sa college na ako lang at para akong hangin sa bahay. Ni tanungin ang aking pag-aaral, wala na silang pakialam. Maging hanapin man lang ako pag ginagabi ng uwi ay wala man lang pakialam ang asawa ni Papa. May dumadating namang alawan sa akin na padala ni Papa pero kitang-kita ko kung gaano waldasin ni Tita Mimi ang kada padala ni Papa sa kanya. Sunod sa luho si Shai at hinahayaan na mag-inuman sa bahay halos araw-araw. Ang Tita Mimi araw-araw ding umaalis na akala mo may trabaho. Pero alam ko kasama lagi ng kanyang mga barkada at buhay dalaga ito. Na-text at na-PM ako sa mga tita ko at ayaw daw nilang makialam dahil mag-away na daw sila ni Papa. Halos maiyak na ako. Parang wala nang saysay ang buhay ko. Wala na akong gana mag-aral. Lagi na lang akong naiiyak. Kahit sa school, ang payo ng mga kaibigan ko, mag-dorm na lang ako. Pero iniisip ko, paano? Parang ibinigay ko na sa mag-ina ang bahay ko. Ngunit ang aking pagtataka, ilang buwan nang lumilipas, malimit na ilang araw na nawawala ang Tita Mimi. At ang anak naman niya, tambayan na ang bahay namin ng mga barkada ng mga lalaki. Naiirita ako. Papa, alam niyo ba kung saan ang asawa niyo? Ilang buwan ko nang di nakikitang umuwi ng bahay. PM ko kay Papa. May trabaho na ang Tita Mimi mo, anak. Hindi mo ba alam? Hindi na ako sumagot. Ayaw ko nang pagmulan ako ng away nila. At pinayuhan ako ng kaklase ko na sundan daw namin si Tita Mimi. At bakit nga ba may nararamdaman akong kakaiba? At wala kaming pasok noon, nag-akit ang kaklase ko na sundan namin ang Tita Mimi. At kitang-kita ng dalawa kong mata na malaki ang tiyan ng Tita Mimi. Buntis ito. Sa bahay nila umuwi at kasama pa ang kanyang ina galing sa doktor. Awang-awa ako sa papa ko. May tae na pala sa ulo. Panay pa ang padala ng pera. At nang malaman ko ang lahat, agad ako nagtawag kay Papa at sinabi ang nakita ko. Anak, wag ganyan ha. Kung ayaw mo sa bago mong mama, wag mo siyang siraan. Masama yon. Ka-live chat ko lagi ang mama Mimi mo at hindi naman buntis ah. Bakit ka ganyan, Catherine? Hindi kita pinalaki ng ganyan. Masamang magsinungaling. Masakit makinig sa ama ko ang mga katagang yon. Pumatak na lang ang luha ko.
At ilang buwan pa ang dumating at umuwi na ang Tita Mimi na halatang bagong anak. At alam ng anak niya ang lahat, kitang-kita sa kanilang kilos at pananalita. Mula noon, wala na akong kagana-gana sa bahay namin at nadadatnan ko pa na pinakikialaman ng mga barkada ni Shai ang mga antigong gamit ng lola na nakadisplay sa sala at pinuna ko ito. Huwag sana kayong makialam sa hindi nyo gamit. Lumugar naman kayo. Saad ko sa lalaki at babaeng barkada ni Shai. Naks, ang bastarda, nagsalita, ang kapal. Hoy, lahat ng gamit dito sa mama ko na rin, kaya wag kang epal. Sigaw ni Shai sa akin. Lumabas naman si Tita Mimi sa kwarto at nagalit din sa akin. Nagtitimpi lang ako sa'yo, baka akala mo. Wala kang karapatan dito. Anak ka lang sa labas at pwede ba? Lumayas ka na dito. Kakairita ang pagmumukha mo. Umuwi ka sa nanay mo doon sa sementeryo. Magsama kayo. Singhal nito sa akin. Napatakbo ako papasok ng kwarto ko. Hindi naman ako makapagsumbong kay Papa. Nagagalit sa akin. Kaya lumayas na lang ako. May pera naman ako at umupa ako ng room for rent malapit sa bahay ng kaklase ko. Lumaban ka, Kath. Sundan uli natin ang tita mo at kunan natin ang picture. At lahat ng kilos, i-record natin. Bakit ka matatakot? Laban lang. May karapatan ka kahit pakasal siya sa papa mo. Huwag kang mag-alala, tutulungan ka namin. Saad ng mga kaklase ko. At gano'n na nga ang ginawa namin. Bumili ako ng gagamitin naming kamera at bagong cellphone na iimbakan ko ng mga ebidensya. At mula sa bahay namin hanggang sa kanila, detalyado. Ni hindi man lang nila ako hinanap, ang saya-saya nila. At isang araw, dumating ang nanay ni Tita Mimi na may dalang sanggol. Lahat nakunan namin ng picture. At isang araw pa, doon na tumira ang nanay at ang sanggol sa bahay namin. At isang araw pa, ay may dumating na lalaki na mukhang tambay at sinalubong ni Tita Mimi ng halik at naka-video pa ito at naka-save na sa akin. Awang-awa ako kay Papa. Halos 2 taon padala ng padala sa kanyang asawa na Makati pa sa higad. Sinabi ng kaklase ko na bigla akong umuwi ng gabi sa bahay at may kukunin lamang. Yun daw ang i-reason ko pag nagtanong sila sa akin. At may kamera ang damit ko para ma-record ko ang lahat-lahat. Aba, kapal, umuwi ang bastarda. At bakit ha? Inay, ipasok mo ang pamangkin ko sa kwarto at baka may dalang virus ang bastarda ni Paulo. Sigaw nito. Bakit po kayo takantaka? Ay bahay po namin ito. Saka may nagawa po ba akong mali? Parang wala naman po. Saka talaga bang pamangkin mo yan ha? Sagot ko. Aba, tingnan mo inay, ang bastarda ni Paulo. Nananagot na sa akin. Siguro nagmana sa ina niyang Makati. Lakas naman ng loob mo tawaging Makati ang nanay ko. Manalamin ka po muna. Alam ko na ang lahat, Tita Mimi. Kita ko na nagulat ang Tita Mimi at akma akong sasampalin ngunit nakaiwas ako. Oras malaman ng papa mo ang lahat. Ipapapatay kita. Sigaw nito at agad akong nagtatakbo palabas ng bahay namin. Agad kong naipadala kay Papa ang lahat at umiyak na lang si Papa at humingi ng tawad sa akin. Hindi na siya nagpadala pa ng pera kay Tita Mimi at hinahanap daw ako ng ilang kalalakihan. Natakot si Papa at umuwi ng Pinas habang itinatago ako ng mga kaklase ko sa bahay nila. Agad inasikaso ni Papa ang mga papeles ko at tumuloy kami sa isang hotel at nagpa-blotter sa pulis. Dala ko ang titulo ng bahay namin at agad na ibenta ni Papa sa malayong kamag-anak at agad kaming nakalabas ng bansa. Sa kasalukuyan, nasa Canada na kami ni Papa at bumayad si Papa ng abogado at kinasuhan si Tita Mimi. Masaya na ako ngayon kasama ang Papa ko. At siyak, masaya na rin si Lola sa langit. Kaya dapat matapang tayo sa lahat ng pagsubok natin.